Hello, good morning, good day mga karusi, ang Lodi Idol natin dyan. Ngayong araw try natin magpalit ng engine oil sa ating Rusi Karusa. Yung tinatakbo pala nito is nasa 480 kilometers pa lang. Pero try ko nang palitan yung langis kasi sabi daw medyo alanganin yung langis na nilalagay ng kasa. Tingnan natin kung ano yung itsura ng langis ng engine. Dito gumamit pala ako ng socket type na uh, wrench number 17 millimeter. Yan. Kasi yung kanyang drain plug, kung makikita nyo is naka-design siya for socket wrench. Makikita nyo naman parang may harang siya dyan sa So, hindi pwede yung mga ordinary na mga wrench, yung sunk close at saka open. Socket type talaga para iwasang malostre. Number 17 po yan. Okay? So, ayan. Madali lang naman siya. Makakapwersa ka kapag socket wrench yung gamit. So, dyan, pinihit ko na palabas para ma-drain ko na yung oil. Bali yung ginawa ko dyan is ayan, drain ko muna. Sinilip natin yung okay, dito bibilisan na lang natin para mabilis yung ating video. Sa 480 kilometers na tinakbo, kita ko na yung talagang maitim na yung langis. Maitim na siya. So, hindi ko na pinaabot ng 1,000 kilometers kasi nag-aalangan din ako. Based naman dun sa manual, every 1,000 kilometers yung suggestion niya dun sa manual. Pero may mga nagsasabi na may mga karusa din hanggat maaari palitan na kasi medyo substandard daw yung nilalagay na langis. Okay, so ayan. Tingnan natin. Okay, so tapos na tayong dyan. Linis na natin yung ilalim. Ito pala yung langis. 480 kilometers. Talagang medyo may na siya. Degraded na siya. Ayan o. Degraded na siya. Yan yung unang langis. Less than or almost 500 kilometers na rin naman. Nasa 480. Yung ginamit ko palang oil, engine oil is 10W40. Yung sa ZEC. Yung ZIC. Fully synthetic. Okay. Na-order ko sa Shopee. Actually, may kasama yung gear oil. Hindi ko lang muna pinalitan yung gear oil kasi wala akong pambukas, wala akong number 21 na wrench. Baka ma-lost thread, mahirap na. Mga anuhan pa naman yan, kailangan mga saktuhan yung sukat ng mga tools dyan kasi yun yung mga sensitive na mga parts. Okay, so sinalin ko dito yung used oil dun sa container ng bagong langis. Kung sinukat ko lang kung talagang 1 liter yung nailagay. Meron din kasi akong napanood sa YouTube si Sir
pangalan ng YouTube channel niya is Pondarer. Halos parehas kami ng observation. 700 ml lang yung lahat ng langis na nasalang sa container. Ewan ko bakit. Pero 700 lang talaga. Sabi niya is siguro dahil yung 300 ml nandun sa gearbox or nasa differential gear. Okay, so dito gumamit pala tayo ng hose at saka imbudo. Meron tayong nakita yung mga ninja moves na change oil. Yung paglalagay nila is doon sa cylinder head. Cylinder head bang tawag doon or doon sa takip ng balbula, doon binubuhos yung oil. Actually, pwede naman, pero mas prepare natin yung yung tamang paglalagay. Gamit tayo ng mga tamang tools. Mahirap na yung mga ninja moves kasi delikado, baka mahulugan ng maliit na tornilyo habang nagsasalin ka. Mahirap papasok dun sa may balbula sa intake at saka exhaust. Ewan ko ba kung anong tawag doon. Basta yung takip ng balbula dito, doon nila binubuhos. Sa atin naman, gumamit tayo ng hose at saka imbudo. Doon talaga natin papapasukin yung langis sa may lalagyan dipstick. Okay? So, ayan. So, sinipat ko lang dyan yung kung nasa tamang butas yung ating hose. So, ililipat ko na yung ating Zyc Fully Synthetic Oil 10W40X7. Ayan. May nakikita ko yung iba yung linalagay nila yung sa Shell Advance yung 15W40. So I think parehas lang naman. So sinunod ko lang yung nasa manual. Sinunod lang natin yung nasa manual. And then fully synthetic na rin yung ginamit natin. Medyo may kamahalan pero ayos lang yan kasi target natin saka hindi pala to yung karusa natin is hindi siya pampasada, pang service lang siya kasi iba yung dito sa probinsya namin, iba yung mga pampasadang tricycle, iba yung style. Pero tinanong ko sa dealer kung pwede naman daw siyang i-rehistro as for hire. Pero yun nga, siguro dito sa amin hindi siya magiging kasi ewan ko lang sa ibang bayan. Pero dito sa amin, iba yung tricycle namin dito. Talagang maximize yung space. Nasa 6-seater lahat. So, sinipat-sipat pa natin dyan. Talagang binuhos natin yung sinakto natin yung 1 litro. Although, nakikita ko meron pa dyan sa hose. Merong mga naiiwang sa hose. Para tayo dyan talagang pigang-piga natin yung galon. 1 litro. So, 1 litrong yan yung recommended na talagang laman ng langis. Pansin ko rin talaga yung ewan ko lang kung ako lang nakakapansin. Vibrate talaga siya pagka low gear hanggang tercera. Pero pagpatak mo ng kwarta at saka quinta, doon dahan-dahan nawawala yung vibration. Hindi ko lang alam kung bakit. Pero tingnan natin ngayon kung review ako ulit. Gawa ko ulit ng video kung kumusta yung yung okay na rin kasi ito nangyari kasi hindi muna ako nagpalit ng gear oil, differential oil. Kasi para matingnan ko kung ano yung pagbabago sa takbo. Kasi yung dating langis, I think kulang talaga yun
nasa 700 ml lang nung nilipat ko sa lagayan. 700 ml lang yung nasa loob ng engine. Yung sa differential naman, 300 ml yun. 280 ml hanggang 300 ml. Okay, so tapos na tayo dyan. So yan yung ating embudo. Nabili natin yan sa Mr. DIY. Pang ano talaga yan, pang change oil siya. Pang automotive gamit yung embudo na yan. So dyan, tapos na tayo sa engine. So siguro yung sa differential, nagkataon lang din talaga na wala akong pambukas. Yung sa taas, yung sa salinan, number 17. Pero yung baba, yung kanyang drain plug, ang sukat pala nun ay kala ko number 20, 23, number 21 pala. So hanap ulit ako ng ano to, ng tools, yung socket type para iwas lost thread. Maigi na yung maingat tayo kasi bago pa. Okay, so ayan. So sinipat ko lang dyan. Medyo masikip talaga siya. Kaya siguro yung ibang nag-change oil, doon na lang inaano sa takip ng balbula. Medyo masikip kasi talaga yung sa may dipstick, yung sukatan ng oil at sa kalagayan. So sinipat lang natin dyan. And then sukatin na rin natin kung kung sukat na ba yung, kung hanggang saan na ba yung ating oil ng ating engine dun sa dipstick. So yan yung oil, nakikita nyo ang itim, pero normal na lang talaga yan. Siguro hindi ko alam kung anong oil to, hindi naman sinabi ni Rosie, pero I think talaga hindi siya synthetic, parang yung mga pa rin, yung mga conventional na oil. Sabi mas maganda talaga pag fully synthetic kasi lubricant talaga siya. Pagdating sa friction, talagang pantay-pantay yung So sinipat natin dyan. So goods yung ating oil. So yun lang.